Gandang araw po. Ito po ang inyong analyzer. Ah, Hindi po yung sinasabi ko lang po yung realidad. Sana maintindihan nyo po kung bakit ako nagbibigay ng aking opinion tungkol sa mga nangyayari ngayon. Ayon po sa mga impormasyon at nalaman ko, para hanggat maaari i-share po natin po, no, yung aking analyzer na YouTube. Meron din po ako sa Facebook at sana po makatulong. No, hindi po ako nagbigay ng mga detalyeng pagsusulat. Sinasabi ko ito nanggaling mismo sa aking isip at this time, hindi yung detalyeng ginagawa pa na iba na nagsusulat. On the spot po ako habang nag-iisip, kasi pag napuna sa isip ko, parang kaya ko nang sabihin. Kasi unang-una, no, ito po ay specifically para sa mga driver na katulad ko. Kaya ko po magtrabaho kahit saang kampanya. Marami na po ako na pinanggalingan. Natrabaho na ako sa broker ng Philippine Stock Exchange. Nakapagtrabaho na rin po ako sa mga printing. Top 100 printing pasukan ko. At nakapagtrabaho na rin po ako sa mga katulad sa JNT. Nakapagtrabaho na rin po ako sa Convergys na ngayon ay Concentrix. No? At hindi po ako kasi namimili ng trabaho. Sa akin, yung at present, no? Pero bibigay lang po ako ng kuro-kuro para sa sitwasyon ko ngayon na bilang isang driver ng jeep. Ito lang po, paglilinaw po. Kasi yung libreng sakay, hindi po ako doon naniniwala na makakatulong. Unang-una, tandaan nyo po, pakikalat po ito. Hindi po masama ang aking intensyon, maganda lang. Gusto ko lang maintindihan ng mga nanunungkulan kung ano yung epekto. Unang-una po, sa aming mga driver ng jeep, kami po ang nagbabayad sa gasolina. Yung libreng sakay na yan, na 15% lang ang nakikinabang ng mga driver, at yung 85, almost, hindi ko sinasabing tama ako pero tingin ko, maano na dyan, mahaba, 25% sa kabuuan ng mga libreng sakay dito sa Manila. No? Palagay ko lang kasi mas marami sa amin na wala namang ganyan. Unang-una, ang nagbabayad ng krudo, hindi pasahero. No? Isipin mo, libreng sakay ang nagbabayad, driver. Pero sila yung libreng sakay. Imbis na taasan yung pamasahe, hindi pa tinaasan, nilibre pa. Yung 15% na yon na nakinabang noon sa libreng sakay dahil sila nakakabayad ng boundary, nililibre yung mga pasahero. Kawawa yung natitirang almost 85 to 75% for my analysis lang, na ganun lang yung konti na bibigyan. Bahala na kung mapaliwanag ng government yun na hindi 25 at mali ako, pero sa akin lang, my personal opinion, no? Kaya yun, hindi ako naniniwala. Malaking po yun. Hindi na nga tinaasan ng pamasahe, nilibreng sakay pa. Kami ang nahihirapan, yung mga bumabiyahe ng jeep.
na walang libre. No? Pangalawa, yung ayuda naman. No? Ilang beses kami pumunta ng City Hall. 2 beses na ako nagpasa. Wala yung pangalan namin. Yung iba na nakakuha ng ayuda, yung iba hindi na yata driver. No, dapat ang ginawa ng government, nagbantay sila doon sa daanan ng mga jeep. Doon nila interviewin yung mga driver. Isulat nila yung pangalan. No, suggestion ko to. Sulat nila yung pangalan ng aktibong bumabiyahe sa oras na yon. At ilibre nila yung boundary. Yun na yun mismo. Kasi kung libre yung boundary, maraming babiyahe. Kaya walang bumabiyahe. Kasi hindi libre ang boundary. Sipin nyo yun. Siyempre, pag hindi libre ang boundary, ang kikitain namin, boundary na lang. Wala nang pagkain. Kung meron man sumobra, mga 100, 150, dahil sa sobrang taas ng gas. Maawa naman po kayo. Hindi na nga tinaasan kahit piso ang pamasahe, nilibre pa yung marami. At ngayon, yung ayuda wala pa rin. Maraming wala. Kaya nakikiusap po ako sa gobyerno. Ikalat nyo po ito. Kawawa ang mga driver ng jeep. Ako po pwede ako mag-apply sa iba. Kaya lang inaano ko yung katulad ko at present. Alam niyo po ba kung bakit gusto kong mag-drive uli ng jeep at hindi mangumpanya? Kasi gusto ko po mag-aral sa ETIAP. Tutuloy ko yung college ko. Kasi sa jeep, para malaman po ng iba, sa jeep kasi, pwede akong gumarahe ng alas 3, alas 4 kasi ang pasok sa ETIAP, alamin nyo lang po kung yung ETIAP. Tertiary yun tungkol sa gustong mag-aral, ituloy yung college. At ibabawas po yun yung iyong trabaho. Kasi ako 7 years po ako sa kumpanya broker. 7 years ng Philippine Stock Exchange. Broker 7 years ako doon. Pwedeng iawas yun yung aking pag-aaral sa college. Pwede ko ituloy. Kaya ako nag-jeep. Hindi dahil wala akong mapasukan. Napakarami po. Pwede akong bumalik sa dati kong mga trabaho. Pwede ako sa call center. Kaya lang hindi ko magawa kasi gusto ko tapusin yung college kahit sa edad ko na to. Paano naman yung ibang driver na halimbawa mag-apply na ako sa iba, mapilitan na ako. Paano sila? Kawawa naman. Diba? Kaya inilalagay ko sarili ko sa mga simpleng tao lang din na katulad ko. Na walang, paano yung walang opportunity? Ako pwede ako bumalik sa Concentrix, mag-apply uli. Pakita ko lang yung employment certificate ko. Nasunog na pala. Hindi, ibig sabihin, may record naman ako dyan sa Concentrix. March 2018 ako natanggap. Yan, alam niya na po yan. Pinapaalam ko lang kasi kawawa kami mga driver Wala nang ayuda para pakian na lang po ito. Pakikalat na lang. Wala po akong masamang intensyon na sabihan. Nililinaw ko lang para makarating sa iba. Kasi ganito yung mga posible, no? Hindi ko sinasabing tama ako. Magkakaroon kami ng pangalan sa ayuda. Sa ayuda, hindi kayo makakatanggap. Pero yung pangalan namin nandun na. Anong gagawin? Hindi ko sinasabing tama ako, Pwede kasing maibulsa. Di ba? Hindi ko sinasabing tama ako. Pero, posible. Di po ba? Yun po yung ko na maintindihan ng lahat. Kasi kawawa yung mga mga nagpapaaral ng college na mga kakilala ko. Yung mga kapatid, yung magulang, yung lolo. Wala kaming kinikita. Ako gusto ko nga ituloy yung college ko nga. Kaya nga ako magpapatuloy.
Kasi almost 2 years na lang siguro ang tatapusin ko. Pero dadalawang isip ako kasi babiyahe ka ng alas 5, halimbawa alas 6. Ang isang ikot 600, yung crudo 500. Paano kung di makuha? Paano yung pag-aaral ko kung halimbawa nakapag-enroll na ako? Hindi na matatapos na naman. Kasi nga ang pinakadapat diyan, pakinggan nyo po ito, gobyerno. Bayaran nyo yung boundary ng mga driver. Yun na yun. Huwag nyo libre sakay. Kasi pabor lang sa commuter eh. Kami na nga ang nahihirapan magbayad ng krudo. Kami pa yung nalilibre ng sakay. Ito pa matindi. Tingnan nyo mabuti. Yung libreng sakay na nangyaring yan. Siyempre kami, halimbawa, hindi ako kasama sa libreng sakay. Kasi hindi ako na approve. No, dalawa kami magkasabay. Pagsabay namin, dahil sa akin may bayad, nakalagay sa kanya libre sakay, sa kanya sasakay yun. Pag alis ng mga nagpapatupad ng libreng sakay, yung dati magkasundong driver, magkasamaan na ng loob. Bakit? Sumakay na sa kanya hindi na sa akin. Kasi nga libre sa kanya. Pag iniwan nyo kami sa ganyan sitwasyon, kami na lang magkakasamaan ng loob. Di ba? Ang cute. Yun lang po. Paki-share na lang po para maintindihan.